po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Ako po yung witness na ako po yung witness, kinuhang witness ni San Luis Ontiveros na nakatakip yung mukha. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni San Luis Ontiveros para mag-testify laban kay Magkano ang bayad? Pipi Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni San Risa upang kapagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin. Yun ang mga insan, magandang araw sa ating lahat at welcome dito sa Reaction Insan. Ngayong araw mga insan, pag-usapan po natin unang reaction video natin ay patungkol dito sa lumabas na tanim witness ni Senator Risa Hontiveros. Kasi kamakailan lang o 2 days ata or 3 days na ang nakakaraan merong isang lumabas na video, kalat na ito ngayon sa social media, patungkol sa dating binayaran di umano ni Risa Hontiveros para lang magtistigo at pabagsakin si Pastor Kibuloy, mga Duterte, si Digong Duterte at Sara Duterte. At sabi pa sa video, dapat daw na idamay din si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Pero bago natin ituloy yan mga insan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, mag-subscribe naman po kayo dito sa ating channel. At sa mga nagtataka dyan na bakit iba na ating content, panoorin nyo po yung last video natin at ipinaliwanag ko po doon kung bakit na bago na po yung ating content ngayon. So bago ko po ipakita sa inyo at pakinggan at mag-react sa lumabas na tanim witness ni Risa Hontiveros, balikan po muna natin siya. Ito po siya noon mga insan, nung nasa hearing siya, ginawa nilang witness na itinuturo si Pastor Kibuloy nga, na may, diba, ang kaso naman ni Pastor Kibuloy is yung human trafficking, pangmumulestya di umano, yun ang sabi, hanggang sa nga umabot sa punto na sinalakay na nila yung KOJC. So ngayon mga insan, yung nangyaring gulo sa KOJC, ang daming namatay, ang daming na trauma, ang daming nasira doon sa property nila sa loob ng KOJC. Kahit naman siguro mapatunayan itong ginawa ni Risa Hontiveros, kung totoo man itong lumabas na witness ngayon at bumaliktad na, nagpakatotoo na sa kanyang sarili at tinuturo si Risa Hontiveros na ang dahilan ng lahat, ay hindi na po mababalik yun. Gayon pa man mga insan, marami ang umaasa na sa pagkakataong ito ay hindi na ito maligtasan ni Risa Hontiveros at nung mga kasama niya sa pagpaplanong ito at mapanagot sila. Marami na nga rin mga insan nananawagan na sana kumilos na yung mga senator na nabanggit sa naturang video na to, kagaya ni Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Total sila naman yung nandiyan sa Senado, sana ipatawag din nila at imbestigahan kung may katotohanan ba ito. Sa gayon, para naman doon sa mga nabiktima sa KOJC siege, magkaroon sila ng kapanatagan at magkaroon sila ng hustisya doon po sa nangyari sa kanila. Gayon din po na magbibigyan at magkakaroon ng hustisya si Pastor Kibuloy. Disclaimer lang po mga insan, hindi po ako membro ng relihiyon ni Pastor Kibuloy. Sa akin lang po ay nagbibigay lang tayo ng reaction dito. At lagi ang reaction natin ay laging sa tama po tayo, sa pinapaniwalaan po nating tama. Kaya naman ito mga insan, bago doon sa video ng ng witness na bumaliktad na, ito muna siya noon. Ang aking goal everyday. Ayan siya mga insan. Yung yan. Nagpanggap po akong PPS. Kung hindi ko po ito Kamas yan, nakasombrero. Pakinggan nyo mabuti yung boses niya mga insan. Hindi pa ako papakainin. Kumpara nyo mamaya dito sa bagong video niya naman na paglabas niya. Ay mas puspusan po ang aming pamamalimos. 1.5. Yun po ang aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng 4 na buwan. Kaya 8 AM to 11 PM ako na mamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Tamo mga insan.
Yun na, boses niya, pinakita ko lang sa inyo, pinanood ko po sa inyo para maintindihan nyo po yung pagsisiwalat niya. Medyo mahaba po yung hearing na yan, medyo binalikan tanaw lang natin. Pero eto na po yung sinabi niya na pinabilauanan niya po lahat ng mga sinabi niya dyan sa hearing. At nako, mga insan, i-ready nyo yung mga sarili nyo dahil ang dami pong nadamay sa issue na to. Nako, hindi ka po basta hindi, ako mga insan na personally hindi po ako basta makapaniwala sa mga narinig ko sa paglabas niya patungkol dito mga insan kakaiba talaga ang kanyang isiniwalat dito at talagang detalyado. So ito na mga insan. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko Alias pong Rene. ilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness na kinuhang witness ni San Luis Ontiveros na nakatakip yung mukha. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni San Luis Ontiveros para mag-testify laban kay Magkano ang bayad? VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni San Risa upang kapagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po, Grabe mga insan, no? Ginawa lang daw yun ni Risa Ontiveros para pabagsakin si Pastor Kibuloy at yung mag-amang Duterte at makuha yung pera ng kingdom. As if naman nakapangalan yun kay Pastor Kibuloy. Diba? Marami nga nagsasabi, kahit yung mga batikang mga sikat na vlogger dyan, sila Banat Bay, sila Boss Dada, sila Coach Oli, Master Judea, sinabi nila yan na walang pag-aari si Pastor Kibuloy mga insan, kundi lahat yun sa kanila, sa lahat ng mga tao yun at hindi nga personal na pag-aari. Pero bakit kaya pinag-iinteresan ni Risa Ontiveros? Ang tanong mga insan, diba, si Risa Ontiveros lang ba talaga ang gumawa ng planong ito o may mga kasangkot siya, may mga kasabwat siya? Yun ang gusto ko talagang malaman. Although maraming mababanggit tong batang ito dito sa kanyang pahayag o dito sa kanyang video, pero meron akong iniisip na mas malalim pang kasabwat sa ginawa nito ni Risa Ontiveros. So tuloy natin mga insan. po ay hinahanap at tinatakot ako ni San Risa. Yun lang. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao Doon mismo siya sa kung saan sinalakay mga insan ni Torre. Glory Mountain. Ayos. At May binayagan KOJC naman ako ng Siege. Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni San Risa Ontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Glenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Mga insan, parang ganito pala siya noon, yung tipo na nagbablog sila para lahat ng mga umakusa kay Pastor Kibuloy mapabulaanan nila yung mga ibinibintang. Yun pala yung una nilang ginawa. Doon siguro ito napansin ni Risa Ontiveros na parang may alam tong tao na to, pwede nating magamit. Baka ganun siguro yung iniisip niya hanggang sa kinontak na. So tuloy natin kung paanong pag-contact sa kanya mga insan, anong naging sistema nila, anong naging usapan.
February 2024, kinontak ako ng isang ex full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa. Yun, ginalok pala siya. Sinunta siya ng staff ni Risa. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Iyo. Binigyan Pera, ako pera. ni Iba Shishir talaga nagagawa ng pera mga ni insan. Sen. Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin Pero daw. sana kahit gipit, Sabi hindi niya, tayo kapag basta-basta nakipag-usap ako makakapit sa mga pera na sabihin ko lamang na makakasira tayo ng nagkikita tao. ako at lumabas na sa ministry at itagtag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang Sino bang Fiona yan? video call. Siya lang kilala kong Fiona. Sa meeting namin kay Attorney J. Becca Manch. Naalala ko tuloy bigla yung Fiona. Pinagawa Oras ko pa nga yun. ng TV tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. So may alam talaga siya, mga insan. Ay bawang mga personal kong Doon sa loob ng KOJC experience lamang at wala akong Pero binanggit na limitado kasi pananakit, sexual abuse, iba yata o yung trabaho niya. trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kami nag-meet ni Attorney Becca Ma. Pagkaraan ng pinapangalanan niya na talaga lahat ng mga ano binigyan niya, niya ako no? ng advice. Sino yung mga lumapit sa kanya. Alaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin ito yung Ano kaya reaction ni Rizal Tiberos na ang ako sukampet ay nasa nun. SMNA News kahit hindi totoo. Pero syempre, batik na yan, mga Ako ay nasa insan. mountain Ano niya yan, papabulaanan niya yan. hanggang 2021. Nagamit na naman ng media. Andun din yung aligasyon. Baka mamaya palabasin na may kasalanan pa rin. Tungkol sa mga baril. Ikutin na naman nilang katotohanan mga insan. Sure bull yan. Yung Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni na Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng No! Nakita niyo yung kalokohan mga insan? Ipinilit na isama daw si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Doon tayo natapos na sinabing may kapalit. Siyempre, anong kapalit yan? Pera na naman yan mga insan, panigurado dyan. Wala naman ibang kapalit dahil sinabi niya na kanina, di ba, na nangangailangan siya nung time na yun. So magkano kaya yung bayaran mga insan patungkol dito? Siyempre, hindi yan pucho-puchong bayaran. Hindi yan basta-basta 20 mil, 30 mil lang mga insan. Medyo malaking halaga yan. So alamin natin kung magkano yung halaga ng naging bayaran nila sa usapan nila mga insan. mas malaking halaga ng pera. Pero Malaking hindi halaga. ko na sila isinama kasi baka umaten sila sa hearing at magtanong at makorner ako. Yung pag-appeal Yari ka ko sa talaga state police yun, investigator ay may yun si ano, reward Bato. na Senator Bato. 500,000 na ibinigay nila sa akin. 500,000? Na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. Bro, kada pangalan 500,000? 500,000 Pastor Kibuloy, 500,000 sa Duterte. Before ang Senate hearing. Kaya Bato tsaka si another 1 million, 500 sa dalawa. Ako sa isang kondo kung saan ako ay Matari, may kondo pa. at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko May briefing, may briefing. Parang naalala ko si Trillanes dito May briefing ng mga ano nila eh. Witness eh. Habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hinihinawa ni Pastoro ng kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen. Risa sa kanyang kondo sa Manila at inutusan. Diba nakita nyo kanina yung unang video na pinakita ko sa kanya yung mga insan, di ba? Ng pera dahil Doon nagbabasa siya ng script. Dito walang basa-basa script. sa buong Personal niya to mga insan. before nanirahan ako sa kondo ni Sen. Risa at nung So, sa kondo mo, Risa. 25, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutaba at pati pa pang mga biktima ng extrajudicial killings. Ay, mga insan, malupit yun.
Kasama si Matubato. Ang alam ko, tanim witness ni Trillanes yun mga insan eh. Ang daming nauungkat dito mga insan. Tapos meron daw witness ng AJK doon na nakasama nila. Insan, mas lumilinaw na. Sino ba ang nagpupurso ng AJK na yan? Di ba si Conti? At saan ba nakapanig si Conti? Sa mga makakaliwang grupo sa Makabayan Black. Sa bagay, hindi na tayo magtataka mga insan dahil si Risa Ontiveros, nasa akbayan yan. Kaalyado yan talaga nila. Matagal ng kaalyado ng mga Makabayan Blacks to si Risa Ontiveros. At sinabi nga na membro di umano sabi si Risa Ontiveros sa CPP-NPA. Di natin alam mga insan. Kasi ang pagkakalam ko sa kanya para siyang loyalista. Ano yun? Basta, bahala siya. Ano siya mga insan. Basta tinutukoy ko rito, unti-unti nang lumilinaw na kung sino yung nagsasabuatan. Kasi magkakasama sa iisang lugar eh. Yung witness na nilabas ni Trillanes, yung mga witness na hawak ni Conte, at naman siya na hawak ni Risa Ontiveros. Masyado nang lumilinaw mga insan ang kaganapang ito. So ituloy pa natin mga insan, baka may iba pa tayong malaman. Sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, ay nakakatanggap ako ng rewards na 12,000. Oh grabe, research na may research ka, gawa ka inventong kwento, 12,000 na. Ayan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research yung inimbentong Angel of Death daw ni ng yung Angel of Death na yan? Alice Jackson, si Edward Masayon. Yung sinasabi may Angel of Death nga daw si Pastor Kibuloy na umaano sa mga kalaban nila. Pastor, nung August 20, pero wala naman silang napatunayan, wala silang nakita. Meeting kami nila Brenda Portugal alias Amanda, kasama ang kanyang legal team na sinaper ni Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Intrina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Anish May Pagudyo sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano itiin ang kaso ni Pastor at pininggan nyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda na mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Hina talaga wala silang makuhang ebidensya. Kaya pala mas nakasuhan sa human trafficking si Pastor Kibuloy. Dahil doon na sila nag-focus. At ng dating namuno sa Jose Maria College. Ayun, sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl, umalis na sila sa kingdom at alagaan daw si Amanda at siya na ang umawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Mga insan, may naalala po ko dyan yung sa sinabing Canada. Kasi napanood ko bago ko gawin tong video na ito, napanood ko si Boss Dada at naikwento niya doon, yung Canada na ito, yung pilidong Canada na ito mga insan. Ito yung una pangasawa o anak. Basta parang magkakaugnay ito doon sa, parang napulot daw. Excuse me mga insan. Parang napulot daw ni Pastor Kibuloy doon sa, kung tama pagkakatanda ko, is bansa Singapore ata, basta somewhere in Asia lang din yun mga insan, na binihisan, pinag-aral at magaling doon sa technology. Laging nasasama ni Pastor Apollo Kibuloy kung saan siya magpunta. Kumbaga parang nagkaroon ng interes na kuhain lahat kay Pastor kung anong meron siya dahil akala niya kaya niyang gawin yung sarili niya, na unti-unti na nga daw nililipat yung pera, yung kinikita ng kingdom o ng kinakita ng samahan, kasi may mga negosyo naman talaga yan sila, pinap-transfer na daw doon sa pamilya nila hanggang sa nabisto mga insan at tumakas papunta doon sa US. Pagdating doon sa US, ang kapalit daw ng mga insan, kasi meron ngang sinusulong doon na di ko alam kung senator ba siya or meron doon mga insan na lahat daw ng mga religious group doon na hindi mismong taga-Amerika kailangan
ipasara. Yun yung hinahabol nila, kaya nga din may kaso din si Pastor Apollo C. Cabuloy dun, di ba? Yung human trafficking, pero na-dismiss na po yun. At ito yung mga tao na to, mga insan na nakabase sa US. At ibig sabihin, kung ito yung contact ni Risa Hontiveros na kumukontak sa kanila, edi may kaugnayan nga sa US din. Ano ba naman yan? Di ba? Galit na galit tayo sa China. Sila pala, galit na galit sa China dahil parang sinasakop daw na tayo ng China. Pero sila naman, himudpwet ng Amerika. Itong mga makakalawang grupo na tayo, di ba tayo sumisigaw na no to America daw, gano'n, wag maging tuta ng bakit ngayon parang nakasandal sila sa mga ayun yung promotor dito sa pag-ano kay Pastor Kibuloy. Yun yung contact ni Risa Hontiveros. Imagine niyo na lang mga insan contact ni Risa Hontiveros yun. Na kinontak naman ni Risa Hontiveros to para dun sa kaso, yun yung tumutulong sa kanila. Matindi, malaking sabuatan pala to mga insan. So ito na, tuloy natin. Dagdag pa ni Atty. Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay private jet ba? Yan din ba yung ginamit pagpadala kay Digong Duterte sa daig? Private jet na yan? Sabi ni Atty. Domingo, ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Noong mga panahon yun, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Brenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto niya mahina naman yung sexual abuse, wala silang katunayan dyan. Kaya pala nag-iba sila ng taktika. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siya maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking at nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So piniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayari ngayon dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako kahit paano may konsensya ka pa rin akong may bibigay na ebidensya. Sinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung mayroon ba akong naitatago. Balita rin na ngayon mga insan, yung Amanda daw mukhang lalabas na rin. Titistigo na binayaran sila ni Risa. Dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Atty. Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at ma-disperse si Atty. Israelito Torion upang mawala na daw ito. Magaling si Torion, mga abogado ng pastor ni SMNI. KOGC sa Davao City noong August 24 hanggang September 2024. Everyday kami nag-meeting kasama yung mga staff ni San Risa, yung PNP CIDG, nandun yung US Embassy, yung NBI, ito US Embassy, kita nyo mga isa, narinig nyo yun, di ba? Sa Kingdom mula sa Amerika na sina Anna Gilbert at Arden Stone. Di ba mayroon talagang ng Amerika? Plano kung paano ma-extradite. Taga-Amerika, hindi naman buong Amerika talaga. Orientation si Pastor sa US at paano pabagsakin ng Kingdom. Ang pangunahing pinag-uusapan meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor. Sigaw ng bagbugin tuta ng pero ito hayagan na to extradite sa US at bawiin. Palagay tayo sa Chinese, sila sa Amerika na yung China. Ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit, hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahon sila natakot ay nanalo. Nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. Diba? So dahil dito, nagpahuli si Pastor, ni Donald Trump. Pagkakataon na ma-extradite siya, kaya naman nagutos si San Risa Hontiveros sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa yun talaga pala gusto nila, no? Yung extra rendition. Kaya pala pinilit ni Pastor Kibuloy na magtago muna. Sumuko lang dahil sobrang nahirapan na yung mga kasama niya sa KOGC. Alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOGC dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Grabe mga insan, no?
Hanapin yung banker. Tapos pag nahanap yun, babaka sila ng pera at may bonus sila. Hindi talaga mga insan. Kaya talaga si Tori mga insan, ni Perseguido. Naalala ko rin si BBM dito. Walang mga baril yung mga ano niyan. Daming bit-bit na baril. Si Tori, walang nagtirgas yung mga kasama na meron nagtitirgas. Wala daw force pero daming namatay. Ba't kaya ganun mga insan, no? Dahil lang sa pera. Dahil lang sa gusto niyong pabagsakin yung kalaban niyo sa politika. Gagawa kayo ng ganitong kalaking gulong, ganito kalaking iskandalo. Diba? Kung tunay silang mga insan, naniniwala sa kakayahan nila na mamuno, naniniwala sila na marami silang mga taong naniniwala rin sa kanilang ipinaglalaban, sa kanilang sinusulong, di ba dapat lang mga insan na lumaban na lang sila ng patas sa isang eleksyon? Di ba lumaban na lang sila ng maayos? Di ba ipakita nila suporta sa suporta kung sino yung tunay na mas maraming suportang makukuha. Di ba? Ay kaso nga lang mga insan napatunayan na ng mga Duterte, napatunayan na ni Pastor Apollo Siki Buloy kung paano yung pagsasamahan nila ng mga Duterte. Kaya napapanalo nila yung kanilang mga laban. Kaya siguro nag-camp up sila sa ganito na hindi natin kayang manalo ng tama sa eleksyon, kaya gamitan natin to ng pailalim. Unahin natin pabagsakin si Pastor Siki Buloy dahil ito ang nagbibigay sa kanila ng pondo sa malaking income na nakukuha nito. Hindi nila naisip mga insan na kahit wala si Pastor, meron pa rin magsusuporta sa mga Duterte dahil sa naniniwala sa kanilang ipinaglalaban. Tuloy natin ito mga insan. Ang bangbir ang pangunahing hinahanap, kaya pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom, lalo na sa central headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre na siyang namuna sa bawat meeting namin. Ang dami na sangkot dito mga tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yun sina Edward Masayon, alias Jackson, na pumasok sa kingdom compound na nagkunwaring pulis dahil siya daw ang dami nilang pinagpanggap ng mga pulis yun, tapos nagbuhukay lang pala mga insan. Hindi nang ginawa talaga nilang pambababo. Sa pamamagitan ng WhatsApp na sinabi niya na dapat tanggalin dapat talaga maainvestigahan ito mga insan. Ako naniniwala talaga dapat talaga ipatawag sila. Na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may contact ako sa kingdom dahil hindi na raw mahanap si Jun Andrade. Hanggang ngayon, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Yeah. Noong November 5, meron pa palang Jun Andrade mga isang testigo rin. Pero nawawala na ngayon. Secretary Nicolas P. Nakarealize na rin yun, pero baka biglang lumabas yung mga insan pagdating ng hearing na. Ang hearing talaga, ipatawag ko si Rizzo. Siyempre, imbestigahan na ngayon. Malaking bagay yun. Kanyang mga abogado sa Attorney Domingo at si Attorney Lian. Tatlong representative from NBI, dalawang lawyer at isang agent. Sabi ni Yusek sa amin, bawat isa sa amin na nag-witness sa Senate investigation na ginawa ni Lisa ay may naka-assign na mga administrator ng kingdom na kakasuhan namin. Mayroon reward na 1 million pesos kung magfa-file kami ng kaso laban sa kanila. Kakasuhan yung mga posisyon sa KOJC, tas 1 million ang bayad. Kasuhan lang. Talagang gustong pabagsakin talaga mga insan. Sa akin, naka-assign yung dalawang administrator na sina Eleanor Cardona at dapat yung mga administrator na binanggit niya mga insan, mag-file ng kaso to laban dito kay Risa Ontiveros at sa mga kasabwat niya para maramdaman din nila yung pinagagawa nila. Si Carlo Catil at si Rico Manding at coordinator. Mga insan, doon na naputol yung video. So hanggang doon lang yung video na lumabas mga
insan eh. Naku, sa ano sa akin, sa nagbahagi sa akin. At actually may nagbigay lang din sa akin ng video na yan mga insan. Hindi ko po nakita yung kabuuan yan eh. Pero baka hanapin natin sa susunod at ipapanood ko po sa inyo, baka may interesado diyang manood dun sa pinaka full video niyan. So ganun pa man mga insan, nakaka-alarma na yung mga tao na akala mo pag tiningnan mo santo-santuhan, ganyan pala ka-demonyo mag-isip. Di ba? Na nakakayanang gumawa ng isang bagay, magbayad ng magwi-witness para lang makapanira ng isang tao. Nagtagumpay naman sila, oo, nagtagumpay sila mga insan, ipakulong nila. In fact, nasa kulungan pa ngayon si Pastor Kibuloy. Madaming nadamay, marami po ang namatay sa hanay ng KOJC. 'Di ba? Dahil yung iba doon nasaktan, inatake dahil sa sobrang sama ng loob. Yung iba doon hindi nakayanan yung sa ano ng tear gas, 'di ba? Na pinabuluhanan naman yan ng PNP na wala daw silang ginamit na dahas doon mga insan. Pero kitang-kita naman sa video, kitang-kita naman sa mga vlog. Siyempre, kinonsinti kasi ng ano yan mga insan ng mainstream media. Kaya isa rin sa mga naging dahilan ko mga insan kung bakit niyakap ko tong channel na ito at binago ko into politic reaction at tinanggal na yung sa showbiz noon, dahil mas mainam kasi sa panahon ngayon mga insan na maging mula tayo sa kaganapan sa politika, dahil ang politika, ang politics mga insan, ito yung magbibigay sa atin ng kasiguraduhan sa ating pamumuhay. Bakit ko nasabi yan? Kung makapili ka ng maling mamumuno dyan sa ating bansa kagaya ngayon na sobrang maling-mali kung bakit naipanalo si BBM sa nakaraang halalang presidential, naging pangulo ngayon, na wala akong nakikitang proyekto niya, magandang proyekto niya na masasabing kanya na pwede niyang ipagmalaki. Di ba mga insan? Hindi katulad ni Digong Duterte noon, may mga build siya ng mga programa na napakinabangan na ngayon. Mayroong mga proyekto noon na ipagpapatuloy na lang sana ng nitong administrasyon ngayon, pero hindi naman napagpatuloy. Di ba tinanggalan pa ng budget? At ngayon, nagkakagulo sila sa impeachment naman ni VP Sara Duterte. Di ba? Tapos lalabas etong gantong balita ngayon na mayroon silang binayaran. Ito si Risa Hontiveros, mayroong binayaran dati para lang magtestigo kay Pastor Siki Buloy. Idamay si BP Sara Inday at si Digong Duterte. Di ba mga insan? Nakakabahala po yan. Dahil si Risa Hontiveros mga insan, naglalabas na ng kanyang intensyon na kumandidato bilang Pangulo ng Pilipinas sa darating na 2028 election. Ganyan ba yung mga presidente na kukunin natin? Anong proyektong gagawin yan? Di ba? Magpakulong na lang ng magpakulong, magbayad na lang na magbayad ng tao para maipakulong nila kung sino yung mga taong gusto nilang ipakulong. Ganun pa yung gusto natin, mga insan. Dapat ngayon pa lang matuto tayong makialam. Ilabas natin yung ating hinanaing sa gobyerno. Ilabas natin yung ating mga reaksyon bilang ordinaryong mamamayang Pilipino. Makialam tayo dito dahil maapektado tayo dito mga insan. Pag hindi nagtrabaho ng maayos yung mga nasa politiko na yan, nasa pwesto na yan mga insan, wala silang proyektong ibibigay sa atin. Anong mangyayari sa atin? Trabaho nga, hirap nang humanap ng trabaho. Ang mahal ng mga bilihin ngayon. Laganap yung krimen, laganap yung droga. Yung droga na sinasabi nila, si Torre, meron ako napanood na interview niya, 44 billion daw yung nasabat nila. O may nasabat silang droga, asan naman yung mga taong nagbitbit ng droga na yun? Puro droga lang nakuha. At pinagyayabang pa nila yung bloodless war on drugs daw yun. Natural, bloodless yun dahil wala naman kayong tao na nahuhuli. Puro lang lumulutang na droga. Ano yun? Di ba kayo nagtataka saan galing yung lumulutang na droga na yun? Sinong nagdala nun? Di ba? Yun dapat alamin nila mga insan. Diba? Marami pang mga issue na dapat nilang pagtuunan din ng pansin, like yung sa sahod ng mga manggagawa na hindi natuloy, hindi na pag-usapan. Kaya naman sobrang dismayado ngayon yung mga kapwa ko manggagawa dahil hindi na naisabatas yung 200 wage hike na yan. Na kahit sana 100, okay na, tanggap na ng mga kapwa ko manggagawa. Lalo na sa mga marilitang manggagawa. Kaso wala mga insan, kaya magbaback to zero. Gagawa ulit, ipapanukala ulit yan. Kaya naman ako mga insan umaasa talaga na sana
total, nasabit naman ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa dito at ni Senator Bongo. Lalo na, papasok itong si Senator Marcoleta na alam ko talagang matindi ang paninindigan nito. Sana, ipatawag nila itong taong ito, itong batang ito, na bumaliktad galing doon kay Risa Hontiveros para alamin yung buong katotohanan. Di ba? Para man lang kahit papaano malinawan yung mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mamamayan ng KOJC na nadamay dyan sa ginawa nila noon na panghihimasok o panggulo sa KOJC, mga insan. O lilinawin ko lang ulit, mga insan, ha, hindi po ako bahagi ng anumang grupo na yan, o DDS na yan, or KOJC, SMNA, o kahit anong mga insan, wala po akong kinalaman sa kanila. Inuulit ko po, ginawa ko po itong channel na ito, mag-react sa mga kaganapan dito sa ating bansa sa politika. Di ba? At lalong-lalo na, mga insan, baka maraming magsabi dyan na bayaran ako. Hindi po. Wala po, mga insan. Ito po'y ginagawa ko. Tawag po ng aking sarili. Dahil gusto ko po ibahagi yung aking reaksyon sa nangyayari dito sa sistema politika dito sa ating bansa. Usang loob to, mga insan. At syempre, ganito na lang muna. At next video natin, mga insan, abangin nyo yan. Bigyan natin ng reaction yung kung ibabalita man sa mainstream media itong paglabas ng testigo na to, at hintayin natin kung ano yung magiging reaksyon naman ni Risa Hontiveros. Maraming salamat sa inyong panonood, mga insan, at ingat po kayo palagi. Paalam po.